Matapos kasuhan si Roque at si Bayadbay, may sinunod na kinasuhan. O, sino naman ang kinasuhan? O, si Pulong tsaka si Man Scarpio, asawa ni Sarah. Parang si Trillanes, parang namimigay lang siya ng kaso kung kani-kanina. Grabe. At hindi pa nung kinasa niya. Drug smuggling, tsaka graft and corruption. Mabigat yung parang candy lang kay kay former Senator Trillanes ang kaso. Kaso for you! Bigyan ng kaso yan! Parang Willie Revillamin ang kaso. Bigyan ng kaso yan! Bigyan ng kaso yan! Parang inipon ni Trillanes yung gigil at galit niya sa mga Duterte for the past 6 years. Tapos ngayon niya inilalabas unti-unti. Former Senator Antonio Trillanes IV on Wednesday filed drug smuggling and graft complaints against Davao Representative Paulo Duterte. Lawyer Man Scarpio and former Customs Commissioner Nicanor Faildon. Ito kasama nito sa picture, di ba? Doon sa si Faildon. Kasama nito doon sa picture nung yung nag-viral na picture kasama si Alice Go, si Guwaping. Tapos dami pa pala siya dito. Si Guwaping. Yan. Over a 6.4 billion shabu shipment that was seized in 2017. Naalala ko yung kwento nito. Yung saan ba nahuli ito? Sa Marikina yata ito if I'm not mistaken. Nakapasok na ng Pilipinas, nakalabas na ng customs. Mga kotsero, yung nangyari dito. Tapos, tinrace kung saan dineliver. At doon na nga nahuli. Grabe, no? Alam niyo nakakatawa dito. Di nahuli, no? Nahuli yung drugs. Natanggal si Pyle doon sa BI, sa immigration. Natanggal siya doon. Pero inilipat siya ng ibang ahensya. If I'm not mistaken, sa either Bucor o BJMP, either of the two. Yung sistema ng Duterte, noong panahon nila, kapag nakasuhan ka under his administration, hindi ka tatanggalin sa pwesto. Ang gagawin sa'yo, ililipat ka lang. Bucor, Bucor. Ililipat ka lang para makapagpalamig ka sa mga issue. Diba? Bakit hindi siya pinrosecute? Bakit hindi siya dinala sa Sandigan Bayan para malaman ano ba talaga yung involvement na dyan? Kaya po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium. May pwede ng magpadala ng mga inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Zenwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Zenwave app, kumuha kayo ng account, lagay nyo ba account details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup, at iba't ibang mga bangko rin, almost real time po yan sa mga bangko, lalo may online banking tayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin ang promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Zenwave sa inyong pong, para po sa inyong padala needs, sa inyong mga remittance needs. So, panood natin yung balita tungkol dyan. Siyempre, ito yung ganap. Sa pangmalaking balita na harap sa reklamong drug smuggling at korupsyon, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa, kaugnayan ang manipagkakasangkot nila sa pagpuslit ng mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng shabu galing China noong 2017. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Naghain ng reklamong drug smuggling at graft and corruption si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Davao 1st District Representative Paulo Duterte at siyam na iba pa. Kaugnay ito ng 6.4 billion pesos na shabu shipment na naipuslit sa bansa galing China noong 2017. Bukod kay Pulong, dawit din sa reklamo ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio at dating Customs Chief Nicanor Faildon. Sa kanyang complete affidavit, pinagbasehan ni Trillanes ang mga dokumentong nakalap
mula sa investigasyon ng Senado sa 600 kilong shabu shipment. Pinalusot daw ito sa Bureau of Customs at pinadaan pa sa kanilang express lane. Ayon kay Trillanes, nagsilbing facilitator sina Pulong, Carpio at Faeldon para makapasok sa bansa ang naturang kontrabando. Ito yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration nung sila ay nakapwesto pa. Kaya ngayon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito. Dagdag pa niya, malinaw na ginamitan ng impluwensya para maipasok sa bansa ang shabu shipment. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo si Charlie Tan na umano'y business partner ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang noong Duterte administration. Alangya kayo? Ang pinakang drug lord, Alangya kayo? One big happy family? Ayok talaga to si Digong. Pwede ba magmura? Isang malutong na punyeta ka, Digong. ang pinakang drug lord dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protector ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na naipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faeldon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa case. Noong 2018, kaparehong reklamo rin ang inihain laban kina Duterte at Carpio, pero binasura ito ng ombudsman dahil sa lack of basis. Ibinasura naman ng DOJ ang graft at administrative charges laban kay Faeldon noong 2017. Ayon naman kay Pulong, mas maigi na dinala ni Trillanes sa korte ang pagdinig at hindi sa social media. Nanindigan si Pulong na inosente siya at kumpiyansa siyang malilinis din ang kanyang pangalan. Umaasa rin daw ang kongresista na lalabas na ang resolusyon sa libel case na inihain niya laban kay Trillanes. Patuloy na hinihinga ng News 5 ng pahayag si Faeldon at iba pang akusado, pero wala pa silang sagot. May ihain pa raw na ibang reklamo si Trillanes laban sa mga Duterte sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Pero pa palang iba. So, na-dismiss ng ombudsman yung kaso. Tapos, hindi pinaabot sa korte ng DOJ yung kaso ni Faeldon. Yung kay Kibuloy nga, inupuan ng 7 taon eh. Di ba? Sabagay, inupuan nga yung kaso ni Kibuloy ng 7 taon, so what do you expect? Di ba magkapatid si dating Associate Justice Carpio tsaka si Conchita Carpio Morales? From what I know, I'm not sure. Pero from what I know is kamag-anak din nila si Mans Carpio. Parang pamangkin yata sa parang somewhere in the succession. Parang pamangkin yata. Parang ganun. Nakaka-disappoint, di ba? But anyway, tingnan natin yung kaso. So ito yun. May nag-send sa akin eh. O di, pag-aralan natin. Shoutout na lang natin si Takeru Miyamoto. na nag-send sa akin itong kaso. Ayan. So ito yung complaint affidavit ni Trillanes na isinumite kanina sa DOJ. Ayan, Antonio Sani Trillanes versus Pulong, Manases Mans Carpio. Ayan, marami sila. Puntahan lang natin yung actual case. Yung mga burado dyan, mga kotsero, mga address yan. Siyempre, huwag natin isasama yung address kasi baka data privacy tayo. Makasuha naman tayo ng violation ng Data Privacy Act. Diba? Huwag naman tayong ganun. Huwag naman. So, ito yung nangyari. So, meron tong isang barko na dumaong sa MICP, Manila International Container Port, May 17. Okay? Tapos, on the 26th of May, sa BOC, ay nag-conduct ng raid sa Valenzuela. Tapos, doon nakuha yung 600 kilograms na shabu worth 6.4 billion pesos sa warehouse ni Hongfei Logistics. At ito, mga kotsero, ay nagresulta sa
isang Blue Ribbon Committee investigation. So, August 15, August 22, August 29, August 31, and September 7. Yan yung mga dates ng hearing. It was revealed that the subject contraband miraculously slipped through the BOC's alert system and found its way into the green lane. Ibig sabihin, dito hindi na masyadong chinecheck sa green lane. Walang check-check na nagaganap dyan. Where imported goods were not required to undergo physical inspection and document verification, thereby overlooking the parameters and layers upon layers of safeguards which would have directed the same to the red lane. So ang dito, ang premise ni Trillanes ay merong nagpalusot ng droga na yan sa Bureau of Customs. At ang kanyang inaakusahan na nagpalusot niyan ay si Nicanor Faildon. Bakit? Siya yung commissioner. Siya yung commissioner ng Bureau of Customs tama, BOC. Bureau of Customs And ang pinanggagalingan niyan, bakit daw nagkaroon ng ganong klaseng sistema? Apparently, sa kaso po na isinumite ni Trillanes, dahil yan sa impluwensya ng Davao Group. This is where the Davao Group enters the picture. Taguba testified that his shipments breezed through the Bureau of Customs without so much as an inspection in the green lane because of the influence and protection of the Davao Group. Yan. So, yung Davao Group na to, sikat to itong Davao Group, nung panahon ni Digong. Usually, ito yung mga ito yung mga mai-impluwensya na kayang magmanipula ng mga bagay-bagay dito sa Metro Manila, nung presidente pa si Digong. Ang sabi, during the August 22, 2017 Senate Blue Ribbon Committee hearing, si Trillanes daw repeatedly inquired Taguba about the so-called Davao Group and its members. He constantly and consistently mentioned the following names: Tita Nani, Nani Cabato Coronacion, Pompey Reyes, and Abellera Jr. Anilo Abellera Jr. na dating konsehal ng Davao City. Uy, may konsehal. Ngayon mga kotsero, dahil din dito sa kanyang interpellation kay Taguba, lumalabas daw yung pangalan ni Pulong. Ayan. Moreover, in those instances, Taguba also consistently made mention of the name of Paulo Pulong Duterte as member of the Davao Group. Which, it makes sense. Kung kasama man siya, again, this is a statement not as a fact, but of conjecture. Conjecture lang, mga kotsero. It will make sense kung kasama siya sa Davao Group. Kasi nga, ang Davao Group ay mga tao na ma-influensya sa Davao City. Oo. So, it will make sense. Actually, meron pa nga akong alam na isa pang grupo na hindi naman sila nakatutok sa customs. Ang tutok naman nila ay sa construction. Construction. Oo, ganun. Doon siya. So, ito na nga. Kasama doon sa Davao Group. It is undisputed that screen capture of photographs of his text messages with respondent Nani. So, may mga screenshot. Ito, kaya ingat kayo sa mga text message. Minsan, dyan nahuhuli. Pag nasi screenshot revealed that Paulo Duterte's name or reference thereto had time and again come up. The subject's screen captured text message exchanges were presented and submitted to the committee. Yun. So, dito nga na-mention na yun. Yan. Yung Vice Mayor. During that time, Vice Mayor pa lang si Bulong. Di ba nga kasi, yung tatlong magkakapatid, nagpapalit-palitan lang sila, tsaka yung tatay pala. Yung tatay, wala pa nun, hindi pa masyadong active sa politika si Baste. Ang nagpapalit-palitan, si Digong, si Sara, tsaka si Pulong. Palit-palitan lang sila.
So kung matatapos na yung term nung isa, magme-mayor siya. Tapos yung, let's say si Sara ang mayor, bababa siya ng vice mayor. Tapos si Digong magko-congressman. Pagtapos na yung term nila, si Digong naman magme-mayor, si Sara magko-congress, hindi naman siya ng congressman. Pero baka ganun, basta ganun, palit-palitan lang sila. Ganun ang ano nila, sistema nila. Di ba nakakabwisit? Adik pa nun si Baste. Kaya nga Davao City, you need to vote better. You need to vote better. Tigilan nyo na yung ano, kailangan mabawasan na yung poverty rate nyo dyan. So, ito pa isa. Per testimony of Taguba, herein respondent attorney Mans Reyes Carpio was also part of the Davao group. Respondent Carpio was also allegedly seen in the BOC without any known official business therein. Ito yung quote kay Mr. Estrella. And Your Honor, si Attorney Mans Carpio, nakita ko na pumasyal sa Bureau of Customs but not Mr. Paulo Duterte, Your Honor. Yes, Susan. Mamaya, medyo pag-aralan pa natin yan. Most crucially, respondents Pulong Duterte and Mans Carpio through their political influence, kasi nga, tatay yung presidente, tapos yung Sara Duterte nga, asawa ni Mans Carpio, alam naman natin may influensya sa Davao. During this time, mayor siya ng Davao. Allow the shipment to enter the country. Respondent Pulong Duterte needed only to call Collector Jet Maronilla of the Bureau of Customs to facilitate clearance of their shipment without the danger of being flagged or alerted. In the case of Respondent Carpio, to personally pay a visit to the office of the Commissioner in the BOC. Meron pang ganito, ganitong level, Taguba testified the Davao Group demanded from him a massive sum of 5 million as enrollment fee. Wow, hindi no? And an additional 1 million which seemed to be an advanced weekly remittance, where the name of respondent Pulong Duterte was unsurprisingly brought up. So, tumatanggap daw si Pulong dito sa weekly remittance saka dito sa 5 million na enrollment fee. The aforementioned 5 million which Taguba personally gave to respondent Small Abellera is distinct and apart from the group's Tara share of 10,000 per successfully imported container which was remitted weekly through respondent Jack. Taguba's average weekly remittance to the Davao Group amounted to 1 million pesos weekly. Wow, weekly, no? Taguba further testified that he was required to pay another 2 million by Jack due to the risk involved in their transaction, wherein respondent Pulong Duterte was mentioned as the ultimate recipient of the money and the one who obliged the subject additional payment. Ito yung conversation na yun. Good AM, Mark. Will make a final arrangement with Jack. He is the handler of Paulo. Now we have to advance him the 1 million so he can fly down to Davao to arrange a meeting with Pulong Asam. So na-mention nga siya doon sa hearing. During the meeting, you personally turn over the 5 million. Same manner, you likewise turn over the 1 million to Jack when we meet. Ako naniniwala ako na pwedeng gamitin itong case na to. Well, it could prosper. Depende sa abogado kung paano niya i-argue yung kaso na yan. But ang mahirap kasi dito yung yung i-allege mo yung conspiracy. Kasi kung may conspiracy, mga kodyero, kahit hindi ka nag-participate doon sa criminal act, you may be held liable kahit malayo ka. Basta kasama ka doon sa conspiracy. Mahirap i-prove ang conspiracy, guys. It's really difficult to prove a conspiracy. Unless dito sa mga to may aamin. Unless may aamin na co-conspirator. So, base dito sa complaint affidavit ni Trillanes, parang medyo challenging tong niya.
kanyang complaint affidavit. Parang may, no, mga kotsero I'm trying to say this without any bias whatsoever. I mean, it's really for the interest of what do you call this? Honesty. Kung ako tatanungin, sana mag-prosper to. Kung ako tatanungin. Kaso, alam nyo kasi ang problema dito, puro conjectures. Si Taguba, sabi niya, mga na-mention na pangalan. Halimbawa, ako, sabihin ko sa inyo, magbigay ka sa akin ng 1 million pesos, sabi ni Pulong. Bigay ka sa akin 1 million, papadala ko sa kanya. Ako nag-handle ng ni Pulong. Na-mention, but it doesn't necessarily mean it is true. And I mean, na-interview natin si 70 years old na ako pero tuloy ang paglingkod ko sa kapwa ko't mga anak ko. Salamat kay Luke Willie, salamat sa bursary advance. Sa presyong abot kaya, may tibay ako para sa mga mahal ko. Senior Power! natin si former Senator Trillanes, and you know, although ako, hindi naman ako supportive of the liberal, mga dilaw, mga liberal, kung titignan ko to, parang pero medyo mahirap. Mahirap i-prove ang ang conspiracy. Either one of them should be able to dapat yung dapat may isa sa kanilang ilaglag si Digong. Si Pulong, si Digong. Oo. Medyo challenging to. Mahirap. Dapat si Taguba or hindi ito. Sino yung si Jack? Si Jack, ayan, si Pompey Reyes aka Jack. Tsaka si nagki-claim Tsaka tong si Noni, si Nani. Ayan, si Nani. Ayan. Sila yung nagki-claim na sila daw yung may connection kay Pulong. So, kung makukumbinsin nyo yung dalawang yan na magsalita at sabihin yung katotohanan na, halimbawa, na ako po ay totoong nagre-receive ng 1 million pesos weekly sa Bureau of Customs, nire-remit ko po lahat yan, 1 million na yan, nire-remit ko po yan kay Pulong Duterte, tapos meron siyang ebidensya, possible yun. Possible yun. As it is right now, may basis sa complaint. Parang mahirap i-prove yung conspiracy. I'm not saying it will not prosper. Again, depende yan sa ebidensya na ipepresenta. Depende rin yan sa kung paano i-argue ng abogado na dapat seryosohin itong kaso na to. Pero kailangan nila i-prove yung yung conspiracy. Ito, mapakita ko sa inyo kung bakit. Kasi po, meron po decision ng Supreme Court. Ito. Ano pong sinabi? Ang elements po kasi ng conspiracy, yan, ito. Conspiracy exists when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a felony and decide to commit it. Ay, liit. Paano nyo mababasa ito? Liit niya. Ang liit, guys. Paano mababasahin ito? Okay. Anyway, ito yung elements ng conspiracy. Una, two or more persons come to an agreement. Number 2, the agreement concerned the commission of a felony. So, merong agreement, number 1. Number 2, yung agreement ay ang paggawa ng krimen. Number 3, the execution of the felony was decided upon. So, ibig sabihin, ito yung mga kailangan mong patunayan para mapatunayan mo na merong conspiracy. So, merong agreement, tapos yung agreement ay tungkol sa paggawa ng krimen, at yung paggawa ay napagdesisyonan. Yung execution of the felony was decided. Hindi pa nga yung actual na paggawa yung nag-decide lang kayo na gagawin nyo yung krimen. Ito yung mahirap i-prove dyan. Kailangan may maglaglag kay Pulong na isa sa mga to. Para ma-prove, number 1, para mapatunayan, number 1, na merong agreement. At number 2, na nag-agree sila na mag-i-import sila ng droga. Oo.
at patadaanin nila sa green lane. At pangatlo, napagdesisyonan nitong grupo na to na sila nagagawin nila yung diskarte na yun, yung krime na yun. So, kung mention lang, kung banggit lang sa text, di ba? Banggit lang sa messages, parang mahirap i-ascertain yung direct connection, yung rectang connection ba ni Pulong dito sa drug smuggling na to. Kung si Fildon mismo umamin, halimbawa si Fildon mismo ang nagsabi. Sabi niya, si Fildon sinabi niya na, oo, si Man Scarpio weekly bumibisita sa akin yan para maningil. Bawa ganun. Ayun, pwede yun. Kasi part siya ng conspiracy. Or kung third party ka naman, dapat meron kang kung di ka part ng conspiracy, dapat meron ka ng ebidensya na meron silang agreement, nag-agree sila dun sa crime, nag-agree sila na i-execute nila yung crime. Parang hirap. Ang hirap i-connect. So kaya siguro medyo matapang-tapang din to si Pulong. Kasi parang hirap eh. Hirap i-connect ni Pulong tsaka ni Man Scarpio dito eh. Maski yung maski yung sinasabi na nakikita namin si Man Scarpio na bumibisita sa BOC. Okay, nakikita nyo. Pero alam nyo ba kung ano yung business niya doon? To your eyes, it seems wala siyang business. Paano kung meron? Paano kapag nagre-representa siya ng kanyang mga kliyente na nag-i-import ng kung ano-ano, di ba? For whatever legal purposes he may serve there sa Bureau of Customs. Or, for example, yun nga, yung sa text message, sinabi ni Taguba na nag-text daw si Jack na kailangan na naniningil siya on behalf of Pulong. So, how do you prove that? Kailangan kumanta si Jack. Siya yung nag-claim eh. First-hand information. Hindi pwedeng hearsay. So, yun yung ibig natin sabihin yan. Again, ako, mga kutsero, no? Although, ako personally, I'm hoping it will prosper kasi meron naman talagang krimeng naganap eh. But, if we're going to ask for justice, sana, ibigay natin yung tamang justisya. Di lang yung akin. But then again, mga kutsero, hindi lang dahil Duterte. Of course, dahil nakakainis din dahil, kung totoo na si Digong yan, si Pulong talagang mastermind yan, dapat talaga siyang makulong. But again, mga kutsero, kung tayo, magpapakatotoo, doon lang tayo sa totoo. Parang mahirap i-connect eh. Mahirap i-connect. Unless meron siyang ebidensya, diba? Yun lang naman yun eh. Unless meron siyang proof na, okay, ito talaga siya, si Jack, talagang handler ni Pulong, at siya talaga yung taga-singil, at si Man Scarpio ay isang tao na naniniguro na si Fildon ay sumusunod sa usapan, di okay yun, di ba? Matibay yung ebidensya nila. Pero otherwise, parang, base lang doon sa nabasa ko parang hirap yun, no? Ang hirap ilaban, lalo na kapag puro quotes lang. Puro nabanggit ka lang dahil sa text, parang hirap i-connecta ng direkta. Unless gagayahin nila yung style ni Digong, mag-iimbento sila ng ebidensya. Alam niyo yung ginawa niya kay Laila de Lima? Gano'n. Yung ginawa niya kay Laila de Lima. Nag-imbento sila ng ebidensya against Laila de Lima. Kung makakagawa si Trillanes ng gano'n, baka pwede ba? Pero syempre, that's not legal. And that's not ethical. And I don't think, I don't think anyone should do it. In the interest of justice, sana, meron talaga makulong dyan sa kaso na yun. At parang kasi mahirap mahirap hindi isipin na pinalampas yung drug sa Bureau of Customs. Mahirap hindi isipin na gano'n. So, diba? Sana talaga merong matibay na ebidensya para magkaroon ng may ma-convict. If not the Dutertes, if not Carpio,
at least meron man lang maparusahan dahil dyan, di ba? So, kailangan meron. Hindi pwedeng wala. So mga kodyero, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Coach